Ano po pinayang na sir dito? Today I filed criminal complaints before the Department of Justice against Attorney Levito Balingod and 18 ex-Marines for implicating me in an alleged cash deliveries to former Ako Bicol Party List Representative Saldico. This consists of perjury and cyber libel. Anong particular na mga sinabi po ba nila yung inyong ina-address? Yung unang-una that I delivered about 8 maletas to Saldico or to anybody na doon daw sa parking area as alleged in the affidavit na ng joint affidavit ng 18 Marines. Totoo po ba ito? Ano pong sinabi ninyo sa inyong complaint? Sabi ko hindi totoo to kasi unang-una wala namang akong ganong kalaking pera. Pangalawa, wala namang perang ganong kalaki rin ng Bucor para nakawin ko. Kasi kung may mga pera naman ng Bucor, ginamit naman po sa construction. At saka wala naman po kaming DPWH projects, wala po kaming ghost projects, at hindi po kami na-involve sa whatever anomalies na sinasabi nila. So may balak din po kayo dated po sa SC naman? After po nito, pupunta ako sa Supreme Court para i-file naman yung disbarment case. Against Balingod po? Bakit po? Opo. Kasi po yung mga allegations na sinabi niya sa akin na ako daw nag-deliver ng 8 maleta, ako daw na-involve sa pagnanakaw sa pagkain ng mga PDL, na sinasabi niya 300 pesos yung pagkain ng PDL, pero sa totoo po ang pagkain po ng PDL 100 pesos lang po per day, hindi po 300. Hindi ko rin maintindihan kasi unang-una itong mga Marines, wala naman akong atraso dito para idawit ako. Makakasamahan ko din sa dati kung nag-serve sila sa Armed Forces na naging Chief of Staff ako, masakit sa akin para kasuhan. Kadalasan pag may kaso ang aking mga sundalo, tinutulungan ko pa na hindi madawit. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ko po kayang palampasin ito dahil panininang puri na po ito. Demolition job na po ito. So pagpaumanhin na lang ng mga 18 Marines kung they were just waylaid to implicate me in this case or in these anomalies. Sir, bakit po kailangan disbarment po yung naisipan niya na i-file? Meron po ba Kasi nanumpa ka, pag abogado ka, magsasabi ka lang ng totoo eh. You will not bear false witness against people. Dapat totoo lang, no? Hindi maganda yung ginawa niya kasi nag-serve ako ng Armed Forces for 38 years. Ni minsan hindi ako na-involved sa anomalies. Tapos ngayon pa na kung kailan ako na-retire at kailan ko binabago yung Bucor, pinagsisikapan natin na instead kahit 50 years po na pabayaan ng Bucor, binabangon natin ang Bucor. Kung kailan pa ngayon sila naman na nagsasabi na masama ang patakbo o maraming anomalya sa Bucor. So hindi po talaga pwedeng palampasin kasi kung sa akin lang, okay na ito eh. Hindi naman ako, ayun bang, kaya kong palampasin eh. Pero yung implication na pag pinalampas ko to na hindi ako nag-file ng kaso o complaint, parang inadmit ko na nagnakaw ako sa gobyerno o nagbigay ako ng 8 maleta. Sa totoo, hindi totoo yan eh. Kaya kuminsan mapakasakit. Mas maganda pa yung nasa field ka eh. Kasi kung may gera kayo, 2-3 araw, tapos ang gera eh. Pero ito, forever ko itong dadamdamin eh. At gusto ko malinis ang pangalan ko sa madaling panahon. Kaya ang inihiling ko, kung ma-file ko na po ito, maglitis tayo, mag-imbestiga tayo.
At para sa ganon, yung mga taong hindi naman sangkot dito sa anomaly na ito, malinis naman po ang pangalan. Yun lang po. Maraming salamat. Bilang dating chair mo yung info nyo tungkol dun sa mga Marines na. Hindi ko rin na masyadong alam kasi Marine sila, pero sabi nila may mga kaso daw. Pero I still have to find out. Pero ako kasi, ang tingin ko sa kanila, baka naman minsan yung mga sundalo hindi nila alam kung saan sila. Minsan kasi sa totoo lang, there are no bad soldiers only bad officers or bad commanding officers. So baka naman na-waylaid lang sila ng mga nag-uudyok sa kanila na mag-testify against me. Willing naman ako kung basta i-withdraw nila yung statement nila na nag-deliver ako ng 8 maleta at hindi ako corrupt. Yun lang po. May idea ka, sir, kung sino yung nag-uudyok sa kanila? Hindi ko alam, kaya dapat nga pag maglitisin natin, mag-imbestiga tayo, sino ba talaga ang nag-udyok sa kanila na implicate ako kasi hindi ko man sila kilala Hindi ko man kilala mga yan. Once upon a time siguro na kasama ko sa serbisyo nung hanggang 2015 na bago ako nag-retire. So ganun pa man, nalulungkot ako sa ginagawa kong ito, pero I'm forced na linisin ang pangalan ko. So yung chance na i-withdraw sa mga Marines lang po para lang malinaw kay Atty. Baligon po ba? Kasama rin yun? Kay Atty. Baligon, kung i-accept niya na nagkamali rin siya, no, pwede naman pag-usapan. Pero gusto ko magkaroon ng investigasyon. Bakit ba nangyari ito? Kasi kaming mga tao sa Bucor, pinipilit naming ibangon ng Bucor, may mga tao naman na nagbabaon sa amin. So, pagtulungan po natin itong lahat, kasama kayo. Maraming salamat po. Thank you, sir.